Kaya lang. Wala signal dito, no? Okay. Ezekiel chapter 3. Verse verse 1 hanggang verse number 3, mga kapatid. Basahin natin ito sabay-sabay. Ready? Read. Moreover said unto me, Son of man, eat that thou findest, eat this roll, and go speak unto the house of Israel. So I opened my mouth, and he caused me to eat the roll. And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. Then did I eat it, and it was in my mouth as honey for sweetness. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. Bless us this evening. Huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang mga pagkapalang spiritual. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pala ni Kristo Jesus, sa aming Diyos kabaligtas. Amen. Okay. So we are going to discuss about basic principle of our responsibility to God. Okay? So basic principle po tayo sa mga responsable natin sa Diyos. So lahat ng tao po ay mayroon pong responsibility. So tayo po ay mayroong responsibility. Ang teacher may responsibility, ang estudyante may responsibility. Lahat ng tao ay mayroong responsibility. Sa politics, nagbabatuhan kung sino ang yung gera po sa Iran at saka sa Israel, nagbabatuhan sila kung who is responsible for that. At yung ICC natin ay, bakit kaya yung yung wag wala kakayahan, tutubusin ka. Samantala yung mga yun, grabe, di ba? Pagka may pera ka, wala Hindi pa kailaman yung yung meron. Para sa Pilipinas din. Pagka mayaman ka, makukulong ka, na may pera ka, aalagaan ka sa kulungan. Pero pag mahirap ka, kawawa ang tao. Ganon din sa ospital. Pag wala ka, ay talagang kawawa ka. So, dito, ito yung mundo, Kaya, ang Panginoon natin, ay babalik siya, at para kunin tayo. Ngayon, we discuss muna dito yung about responsibility. Okay? So dito makita po natin mga kapatid na yung Diyos ay nangusap kay Ezekiel in his vision, sa vision mga kapatid, and instructed him, inutosan si Ezekiel to eat the scroll and to speak unto the nation Israel. Ang scroll, mga kapatid, na tinutukoy is no other than the Word of God. Sabi po ng Panginoon, moreover, he said unto me, Son of man, doon kay Ezekiel, eat that thou findest. Eat this roll. Pag kayo po ay utosan ng tao o ng Diyos, kainin yung Bible. Kaya kainin nyo? Ito, Bible. When I was in provincial jail sa may Santa Cruz, Laguna, merong yung pocket Bible na binigay ko doon sa mga bilanggo. Alam niyo, pag na-Bible study kami, habang tumatagal, numinipis. Di ba? Sabi ko, bakit yung pocket Bible ninyo parang yung isa hindi makatiis kasi pastor, nililikita namin yan ng marijuana. Ibig sabihin, pati marijuana, nakakapasok doon sa loob. Ganon sila katindi. Sabi ko, bakit sa lahat ng klase naman, Bible pang diniskitahan nyo? Kasi maganda daw yung texture. Oo nga naman, Maganda nga naman pagka, di ba? Isipin mo yung mga kalukuhan ng tao. Pati Bible ginagawa. So, sila, literally, kinain nila yung hindi pala kinain yung, yung pages, sinunog pala. Hinit-hip, hinit-hit, So, dito, mga kapatid, inutosan po, So, tayo, mga Kristiyano, ay may utos din ng Diyos. So, ang Panginoon, He gave the message to Ezekiel that He wanted him to preach. So, God instructed Ezekiel to preach. But before Ezekiel preach, kinakailangan mo na mag-aral si Ezekiel ng salita ng Diyos. Kaya dito nakalagay dyan, eat that thou findest, eat this roll, and go to speak unto the house of Israel. So, I opened my mouth, and He caused me to eat that roll.
Ibig sabihin mga kapatid, mahalaga po yung kinakailangan tayo ay mayroong pagkain muna ng salita ng Diyos. So una, dito po sa ating pong lesson, yung basic principle about our responsibility to God. Number one, saturate your heart with Scripture. Okay? Saturate. Kinakailangan alam natin yung Biblia. Okay? Hindi lang natin alam yung mga Bible, kundi hindi lang natin alam yung mga memory verse, hindi lang natin alam yung mga characters dyan, hindi lang natin alam yung mga miracles dyan. Alam natin how to apply. Okay? So two things, the moment we what do you call this one? Saturate our heart with Scripture. Two things. Yung tinatawag na appropriation and application. Appropriation, meaning to say, i-digest mo yan, pagbulay-bulayan mo yan. Okay? Ano bang mensahe sa akin? Yon, application yon. So you have the facts, you have the knowledge, then application. Kaya verse 10, ano sabi dyan? Moreover, he said unto me, Son of man, all my words that I speak unto thee, receive in thine heart, and hear with thine ears. So ang gusto ng Panginoon, tanggapin natin ng salita niya, hindi lang sa ating isipan, hindi lang na tawag doon, pagbulay-bulayan lang natin, receive it with our heart. Hindi lang tainga, puso. Okay? Kaya minsan, mahalaga talaga sa puso. Kaya yun ang sabi ng Panginoon dyan. Ha? Anong sabi dyan? Sabi dyan, receive in thine heart and hear with thine ears. Kaya ang salita ng Diyos, kapatid, ang tawag niyan, appropriation. Pinakinggan natin yan ng ating mga tainga. Sinapuso natin yan. Here comes the application. Ikaw naman yung na-digest mo na, you are going to apply. The moment we don't eat, sa isang araw, ang tao kasi nagbabago ng pagkain, halimbawa, nagkakaedad, kagaya sa akin, nagkakaedad. Mahirapan ng metabolism ko, mahirapan na yung digestive tract ko doon sa mga, tawag doon, mga karni-karni. So, kinakailangan yung soft, Kaya kanina, inaral ko, ano ba mga pagkain ng mga senior? Ba, pambihira, Inaral ko na. Sabi ko, matagal-tagal pa naman yun. Inaral ko naman mga pagkain ng mga senior. Pambihira, Ganun pala yun. So, meron ng pang breakfast, pang lunch, pang hapon. Ba, okay So, aaralin muna kasi parating ka na doon. Okay? So, ano pa mga kapatid? Magbasa muna tayo ng mga verses, So, when we are to open our mouth and hearts to God's word, eating is a picture here of making the word of God part of your life and inner being. Okay? 1 Peter chapter 2, verse number 2. Ano sabi dyan? As a newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So tayo po ay mag-grow. Okay? So, alam nyo, ganito yan. Ako yung batang Kristiyano. Tingnan nyo Makinig kayo maigi Gusto ko yung mga preacher na tumatalon-talon, lumulundag-lundag. Gusto ko yun Yung palakad-lakad. Yung sumisigaw, gusto ko yun. Alam nyo, nung magkaedad na ako, ayoko na ng mga ganun. Pag sumigaw, masakit na sa tainga. Pag palakad-lakad, napapagod ako kang ganun-ganon. Diba? Sabi ko, nagbabago pala ang tao. So, nung araw, akala ko, pag makapakinig ako ng mga preacher, dynamic preaching yan, di ba? Nung tumagal, nagkakaedad ka, hindi na yung sigaw ang basihan mo, hindi na yung pagtaas ng boses, hindi na yung paggalaw-galaw, hindi na. Okay? So, nagbabago. So, yun ay totoo. Yung si Sir Robert nung araw, sila ni Babalo, nag-preach yan, pambihira. Ito, uga to kasi tumatalon-talon dito, literal Talaga naman umuuga to. Patakbo-takbo na ganyan, pambihira. Yung mikropono mo, kinakailangan, mahaba yung wire para pag
So, bagong Kristiyano, matutuwa ka sa ganon. Pero pag nag-mature ka na, hindi pala yun. Hindi na pala yun. You don't like them. Okay? Ang kailangan mo is not the raising of the words. It's not the shouting. Okay? It's not the content. It's not the flowery words. It is the Holy Spirit speak to you. Gusto mo na yun. Yung Holy Spirit mismo, hindi yung sisigawan ka, di ba? Lalakasan yung bull yung baga. No, hindi yan. You are waiting for the Holy Spirit to talk to you. Okay? You hear it, but is the Holy Spirit talking to you? Kaya nga, ang problema natin, di ba, sa mga invitation, walang nagpo-forward. They like the message, but no Holy Spirit. Yun ang problema. Walang force, walang drive ng banal na espiritu. You're just a human being. Wow! What a dynamic preaching. What a preacher. Di ba? But we forget to say, what a message of God to me. Di ba? Mensahe ng Diyos yan. Kaya ang Diyos pag nangusap, it's not shouting. Di ba? Kahit saan. Small voice, still voice, you are alone, you read. Di ba? So yun po yan. In nature, angels, whatever. So dito mga kapatid, ano ba? John 23 verse 12, sabi dyan, neither have I gone back from the commandments of his lips. I have, Job 23 verse 12, di ba? So, I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Yun yung sabi ni Job. In Jeremiah chapter 15 verse number 16, thy words were found and I did eat them. So, kinain niya yung salita ng Diyos. Tayo, kumakain tayo ng breakfast, lunch, dinner. Pero kinakain ba natin spiritually salita ng Diyos? Kumakain lang tayo pag Sunday morning, Sunday afternoon, kumakain lang tayo pag prayer meeting. Yun lang. The rest, wala na. Okay? And the word was unto me the joy. Yung salita ba ng Diyos, pag binasa mo, napakinggan mo with your ears, is it your joy? Nakapakinig ka ng salita ng Diyos? And rejoicing in my heart, for I am called by the name of the Lord God of hosts. Okay? So maraming mga Kristiyano ngayon, para mga bata, di ba? Pag hinainan mo ng pagkain, ayaw ng gulay. Hindi lang pala mga bata, marami rito, hindi kumakain ng gulay. Di ba? Kala ko bata lang. Ayaw ng gulay, di ba? Ayaw ng tubig lang, kinakailangan may color. Sipin mo yan? So, hindi lang mga bata. Ganon din ang mga Kristiyano. Namimili. Kumbaga, nasa church ka na, picky eaters. Ay, hindi sa akin yan. Hindi sa, sabi ni JC, hindi akin yan, kay Harvey yan. Hindi akin yan, kay Adrian yan. Namimili ka ng para sa'yo. Huwag mong piliin ang salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Dapat matuwa tayo what the word of the Lord said. Okay? Ano yun? Then application. Di ba? Pangalawa, application. Under that. So once we take the word in our hearts, we are to put them into practice. Ipa-practice natin. Halimbawa lang. Tithing. Practice yan. Practice. Misis ko, kahit hindi makakarating yan, tatawag yan. Dad, pupunta ka na ba sa church? May envelope na ako dyan. Iniwanan na niya. Kasi hindi ko mahabol. Kung pupunta man ako, hindi naman ako nag-ari ng kalsada. Di ba? Minsan mabilis, minsan hindi. Sipin mo, galit na galit yung mga kanina. Pambihira ka, Dad. Na-late kami ng 30 seconds. Dahil sa'yo. Bihira, no? 30 seconds late O meron na kagad silang CAN. Ano yung CAN? Corrective Action Notice. O yun.
Kasi bumalik pa ako eh. 30 seconds. So, ibig sabihin, mula sa bahay, alis ako ng 7, kinakailangan 7:20 nandoon na sa eskwelahan nila. Kasi maaga sila ngayon 7:20. Dati kasi 7:30. Ngayon, hahabulin mo yan. Di siyempre, may uurasan mo. Within 5 minutes, dapat nandoon ka na, nakalabas ka na ng subdivision. Pag dito kasi ako dumaan, mula sa amin hanggang dito, paglabas ko dyan sa Roblo, ano na yan 10 minutes na 10 minutes. Nag-try ako. Umaga, yung pala, meron pala eskwelahan dito. Marami palang dyan, ilalong traffic. Ayoko na dumaan. Kasi, mas mabagal, di ba? Kaya sa labas na lang. Problema, unpredictable. The same. Parang Kristiyano lang, unpredictable. Minsan carnal, minsan spiritual. Di ba? Di mo ma-discern Kaya ito mga padada, application. Psalms 19, 119 verse number 11, Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. In Philippians chapter 2 verse number 15 to 16, that ye may be blameless, ito yon, and harmless, the sons of God. Tayo, dapat blameless and harmless, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that ye may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Okay? So yun po yan mga batid. Saturate your life with the Word of God. Okay? So, basa-basa lang. Pag nasa kalsada, may music naman tayo. Ako, maganda kasi alam ko yung mga istasyon na mayroong may mga preaching alam ko yan. Okay? So, yun ang kagandahan doon. Then another one, na basic principles of our responsibility to God is verse number 4. And he said unto me, Son of man, go. Akala nyo siguro, Matthew chapter Matthew chapter 28 lang yung go. Hindi. Kay Ezekiel, intusan na siya, go, get thee into the house of Israel, and speak my words unto them. So magsalita ka doon sa kanila. Yung chapter 1 verse number 7, tingnan nyo, Ezekiel chapter 1 verse 7, and their feet were straight feet, and the sole of their feet was like the sole of the calf's foot, and they sparkled like the colors of burnished brass. So ito yung, kung baga ganito ba't ko nabanggit yan? Pag nagsalita tayo sa tao, mayroong matapang dyan. Mayroong isnabiro dyan. Di ba? Mayroong, yung pakinggan ka, labas sa kabila. Walang kumbaga, nakipag-usap ka na wala siya doon. Presensya nandoon, pero yung kanyang sarili, pangunama, wala doon. Okay? So, yun po yan. Verse 11. Verse 11. I'm sorry. Verse 4, nabasa natin, di ba? Verse number 11. And go, go ulit. Get thee to them of the captivity, unto the children of thy people, and speak unto them, and tell them, Thus saith the Lord God, whether they will hear, or whether they will forbear. So ito po yan mga badid. Pangalawang responsibility o basic responsibility natin is share the Word of God. So ito yung trabaho ni Ezekiel, to share the Word of God. Ayaw man ng tao, kung kagaya halimbawa, the moment we go to Israel, right now, di ba? Pupunta ka ng Israel. Ito yung bansa na nag-produce ng Christianity, but they don't like Christians. They don't like Christians. Ganda, di ba? Pinagyayabang nila, we give the world Christianity, but they don't like Christianity. If you preach there, they don't like it. Duduraan ka. Ganun sila katindi. Kaya ang tawag ng Diyos sa kanila is stiff-neck. Generation. Perverse generation.
Okay? So, yun ang problema nila. So, ito yung inutos ng Diyos kay Ezekiel na gawin niya, at ito rin yung ating responsibility, mga kapatid, to share the Word of God to the lost. Yun yung Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Okay? Then, in Jeremiah 23, verse number 29, ano sabi dyan? So, when the Word of God burns in our hearts, there will be a desire to speak about it. So pag yung salita ng Diyos nangusap sa iyong Panginoon, you have the burden, you have the desire to speak the Word of God. Okay? Like Jeremiah said, di ba? Sa Jeremiah 23, verse number 29, is not my word like a fire? Yung salita ng Diyos parang apoy yan. So ikumpara dito ni Jeremiah na yung salita ng Diyos ay parang apoy yan. Kaya pag nag-Bible study kayo, di ba? Bible study tayo. Anong sabihin ng mga tao? Baka masunog ako dyan. O, di ba? Kasi apoy eh. O, ayaw nila. Dahil apoy yun. Pero sila, gusto nila maglaro ng apoy. Saith the Lord, unlike a hammer that breaketh the rock into pieces. Yan. Yung salita ng Diyos, pag yan ay napakinggan ng tao, tumalab sa puso, durog. Nadudurog. Okay? Emosyon niya. Kaya, yun po yan. Okay? Kaya, ang mahalaga dito, kailangan nating unawain kung ano sinabi ni Jeremiah dito. At ito naman si Ezekiel na inutosan ng Diyos na magsalita, speak God's message to His people, no matter what the response. Magsalita ka lang kahit walang pakiramdam yan. Kahit hindi responsive yung tao, magsalita ka lang. Naalala ko yung mga bata pa sila Princess, pag na-Bible study ako, nagsa-Chinese garter. Sabihin ni nanay nila, tatahi. Pastor, magsalita ka lang dyan. Okay, isipin mo Bible study, nakatalikod. Nagtatahi. Pati si Brother Doming, salita ka lang, Pastor. Ang hirap pala mag-Bible study ng ganun, Hindi siya nakatalikod. Buti ka mo, may audience ako, si Grace si Princess, lalaro ko lang yun Oh. Sipin mo yan. Grace yata noon, mag-12, mga ganun. Sa salita ko, nakatalikod, Ang galing. Kaso lang, yung salita ng Diyos yun, di ba? Kahit kayo naglalaro-laro lang noong araw, dahil napakinggan nyo, yung salita ng Diyos, lumago yan. Di ba? Parang binhi yan ay tinanim, hanggat yan ay lumaki po yan. Lumaki na munga. Kaya yung mga kabataan na, disciple natin, tinuturuan natin sa Good News Class o kaya sa, Children's Ministry, huwag po kayong magsawa dyan. Kasi darating ang araw, yung salita ng Diyos na ipunla sa kanila, my goodness, baka pagdating ng araw, maging senador pa yan. Kita mo si Gatchalian, diba? Laking Sunday school yan. Hindi mo masabi. Yan, sila ni Biko, di ba? Laking simbahan yan Tinuturuan, dinadala. Kaya yun po yung pagpapagal ninyo, pagpapagal natin mga baded, hindi mo yan masabi pagdating ng araw. Kasi babalik yan My words will not return to me void. Babalik yan. Parang yan naghahagis ka ng ng bingwit. Aba, tumagal ka ng kapibibingwit diyan, wala kang mahuli. Pero darating ang araw, makahuli ka rin. Kahit ayungin. Pag huli mo ayungin, mag-isip-isip ka, pambira, 3 oras, ayungin lang. Ano gagawin mo? Ayaw mo na? So yung ayungin, pinain mo uli. Ayun, nakahuli ka ng malaking isda. Di ba? Pag pumunta ka dyan sa Real Quezon, yung mga mga nanghuhuli, ganun, kalalaki yung isda na pain nila Sipin mo yan. Tayo, yung ganun, paksiw na yan. At saka na yan, may sabaw na yun, di ba? Sa kanila, pain pa lang yun. Tapon doon. Sa banyerang ganun kalalaki. Niisip-isip ko, minsan sumama ko Sabi ko sa banyera, kung tininda na lang yan,
Kaysa yung bumili ka ng gasolina at punta ka sa laot, di ba? Tatali nila yan. Pinapakawalan. Kasi iikot sila. Pagkaikot nila, yun nga, kakahuli, ganun kalalaki, oh. Pambira, yung pain mo na ganun, nakahuli ng ganun kalaki. Sipin mo yan. Kaya wag tayo magano. Kahit maliit yan, pagdating ng araw, lalaki yan. Yun sabi ni Job, di ba? Though thy beginning was small, yet thy latter end shall greatly increase. So share God's message, mga kapatid, okay? Kaya mahalaga yan, i-share natin yan. Kahit hindi nakikinig yan, just like the time of Ezekiel, sabi sa verse 11, and go and get them, and get thee to them of captivity, unto the children of thy people, and speak unto them, and tell them, thus saith the Lord God, whether they will hear, or whether they will forbear. Sila ba'y makikinig o hindi? Magsalita ka lang, mag-share ka lang, dahil yung salita ng Diyos na iyong ipinunla doon, darating ang araw. Yan. Yalaki. Sipin mo yan. Ano ba? Pangatlo, struggles and difficult circumstances may come along your way. Okay? Struggles, normal yan, di ba? Difficulties, difficult circumstances may come along your way. Verse number 7. But the house of Israel will not hearken unto thee. Sipin mo yan. Ang hirap nito. Magsalita naman pala ako, Panginoon. Hindi naman pala makikinig yan. Kita nyo? Oh, ang hirap noon. Ano ba? For they will not hearken unto me. For all the house of Israel are impudent and hard-hearted. Isipin mo yan. Titigas ang puso niyan. Oh. Sabihan mo na ceasefire, lipad pa rin. Missile. Di mawat-awat eh. Ito ang maganda. Pag yan ay magkaroon ng peace, sabi ng Bible, sudden destruction will come. Galing, di ba? Kaya ito ngayon, ang sunod kasi niya na, pirmahan yan. Treaty. Peace. Diba? Pag yan ay mayroong peace, itong Ezekiel 38, 39, magiging realistic yan. So malapit-lapit na po sa katotohanan. Ang ganda, di ba? Tayo mga Kristiyano na to, nakikita natin yung stage, talagang ginagawa na yung stage, yung entablado, para sa mga pangyayari, mapulfill yung prophecy. Tayo yun, mga Kristiyano na yan. Samantala, yung mga tao noon, nakikita nila, di ba? Sinusulat nila, pinapangaral nila. Tayo, pinapangaral natin, actual nandyan. Pero parang hindi tayo matitinag, Parang wala pa rin, di ba? Parang wala pa rin yung burning desire, di ba? Dapat nga, meron tayong burning desire, lagi. Kita mo yung, yung mga tao doon, pagka in-interview, talagang nanginginig. Oh. Nandoon na tayo technology-wise. Pumunta yung Amerika doon sa Iran, pagdating doon, si Iran naman, hindi naman makaganti, di ba? Papunta ng Amerika, layo noon eh. Ang ginantihan niya, yung Qatar. Oh. Kaso lang, bago dumating sa Qatar, na-intercept lahat yun. Ganong technology. Intercept lahat yan. Nasa Himpapawid pa lang, na-intercept na yan. Sabog na. Kaso lang, galit yung Qatar. Ba't kayo dito napalipad ng mga missile? Inatake nyo na kami. Diba? So ito, magkampi-kampihan na yan. Kaya, ganda, di ba? Nasa na tayo eh. Huling araw na tayo. Oh. Kaya sa mga balak magpakasal, pakasal na kayo. Baka. Ibang klaseng propaganda to. Mukhang malayo sa katotohanan eh. Okay? So, difficult situation Ulitin ko lang, verse number 7. But the house of Israel will not hearken unto thee, for they will not hearken unto me, for all the house of Israel are impudent and hard-hearted. Hindi half. All the house. Sipin mo yan. Ezekiel's responsibility was to preach to the nation
what God told him to preach. Ito yung assignment niya kay Ezekiel. Tayo, anong assignment natin? Di ba pag may assignment, mahirap? Di ba? Pag may naka-assign sa inyo, di ba nahirap yan? Why? Because you are responsible for it. The same is true with the Word of God. We have an assignment to do. Ito po yan. Whether people will hear or not, igawin po natin yan. Okay? So, hanggang yan lang po muna tayo mga kapatid. To be continued. Basic principles on our responsibility to God. So, ito yan. Sa panahon ni Ezekiel, Ezekiel sinishare niya yung salita ng Diyos. He saturated himself with the Word of God. At mayroong mga difficulties along the way, struggles along the way. Okay? So, tumayo tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for your words tonight na kami po ay napalalahanan ninyo. Just like the time of Ezekiel. Inutusan nyo sa bansa na kung saan hindi naman nakikinig salita ng Diyos. Ang titigas ng puso. It's not new. 3,000 years or more than 3,000 years ago. The same is true today. Mga tao, may parang dinuduyan sa kanilang trabaho, dinuduyan sa kanilang pag-aaral, dinuduyan sa kanilang social status, dinuduyan paano kumita ng pera, dinuduyan paano umangat yung kabuhayan, paano makilala sa lipunan. And we know for the fact na tayo mga Kristiyano, just like the time of Ezekiel, inutusan din tayo ng Diyos, go and preach. The same is true today. Yung panahon ng Panginoon Kristo, 2,000 years, yun yung sinabi niya, go ye into all the world. If God has something for you tonight and God is talking to you, you can come forward, kneel down, talk to the Lord in prayer. Thank you, Father, for your words. Thank you for reminding us. At sa aming pagsamantalang paghiwalay, ingatan niyo po kami, lais ka pa man na disgrasya. Makita niyo po ang batay sa amin na tapat. Patuloy na galingkod sa inyo, O Diyos. Mapatid po namin na lagi na bibigay. Ingatan niyo po, nanghina, palakasin, karamdaman, pagalingin. Yung mapatira namin na kung saan ay may mga plano sa buhay, guide them. Doon sa kanilang plano na magabayan niyo po, Diyos. At harinawa, yung mga patira namin who are engaged in business, bless them, O Father. Laging nagtatrabaho, ingatan niyo po at i-bless niyo po sila sa kanila pong trabaho. Gamitin niyo po ang batay sa amin na tapat na daluyan ng pagpapala sa iba. Lahat na to aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plano ng Kristo, sa aming Diyos sa kabaligtas. Amen. God bless us all. Magin natin si Brother Jesse.